Ikakasal na sana ako pero ko ng kapatid ng girlfriend ko. Hi Ate Ann, lagi po akong sumusubaybay sa iyong confessions. Ako nga pala si Philippe, 26 years old. My girlfriend po ako, Shella ang kanyang pangalan. When Elle graduated in college, magpapakasal na sana ako sa nag-iisang babaeng pinakamamahal ko na si Shella. Pero hindi ito natuloy dahil sa isang pangyayari. Gabi iyon ng pamamanhikan namin. Kasama ko ang aking mga magulang, nagpunta kami sa bahay ni Sheila. Pagdating namin doon, magiliw na sinalubong agad kami ng kapatid ni Sheila na babae at pinuntahan namin agad ang kanilang mga magulang. Naging maayos rin naman ang aming usapan at nakapag-schedule na kami kung kailan ang araw ng aming kasal. Pagkatapos magkasundo ang aming mga magulang, nagpaalam na ito at nauna silang umuwi. Nagpaiwan muna ako sa bahay nila Sheila at nangako ako sa mga magulang ko na susunod agad. Lumipas ang isang oras biglang bumagsak ang malakas na ulan. Sinabihan ako ng mga magulang ni Sheila na doon na lang matulog sa bakanteng kwarto. Kwarto iyon ng anak nilang lalaki at nagkataon na wala nang natutulog doon kasi nasa malayong lugar na ito nakadestino sa trabaho. Bandang 10:00 na nang mag-decide na kami Sheila na matulog. Kaya pumasok na ako sa bakanting kwarto at si Sheila naman pumasok na rin sa kanilang kwarto. Hirap ako makatulog, naisip ko siguro naninibago lang ako sa hinihigaan ko. Hindi rin mawala sa isip ko si Sheila nasa kabilang kwarto. Sa sobrang lamig ng gabi iyon, kung ano-ano na lang na naiisip ko. Pumasok pa sa isip ko na gagap lang kaya siya, pero hanggang isip lang yon kasi mahal na mahal ko si at nirerespeto ko siya pati ang buong pamilya niya. 12:00 na ng madaling araw, wala pa rin tigil ang ulan. Hindi pa rin ako makatulog kaya pinatay ko ang ilaw. Sobrang dilim na ng paligid, nung ipinikit ko na ang aking mga mata, dahan-dahan bumukas ang pinto. Bigla akong na-excite noon kasi kaka-imagine ko lang na baka pupuntahan ako ni Sheila at nangyari talaga. Sa sobrang dilim ng paligid, hindi ko siya masyado makita. Tumabi siya sa akin at nang sinubukan kong magsalita, bigla niyang tinakpan ang bibig ko. Siguro ayaw niya na may marinig sa kabilang kwarto. Noong gabi na yon may nangyari sa amin pero ang pinagtataka ko, hindi na siya berhin. Masaya ako pero may halong dismaya pero hindi ko na lang ako nagtanong sa kanya noong oras na yon. Dahil sa pagod hindi na namin namalayan nakatulog kami agad. Ang sarap pa sana ng tulog ko nang may narinig akong ingay at may humampas sa ulo ko. Nagising ako agad at nakita ko si Sheila nasa harap ko umiiyak at patuloy akong hinahampas. Paglingon ko sa katabi, nandun ang kapatid ni Sheila, nakabalot lang ng kumot at walang suot na sapat. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Doon na pumasok sa isip ko na nagkasala ako sa pag-aakalang si Sheila ang pumasok sa kwarto. Gusto ko sana magpaliwanag pero pumasok na agad ang mga magulang ni Sheila, dala-dala ama niya, ang 45 na. Hindi ko na lubos maalala ang kaguluhan na nangyari, isa lang ang tumatak sa isip ko. Pananagutan ko raw ang ginawa ko sa kapatid ni Sheila at wala nang kasalan na maganap sa amin ni Sheila. Napaiyak ako. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Umiyak din si Sheila. Mahal namin ang isa't isa pero hindi na kami pwede magsama. Wala na akong magawang noong panahon na yon kaya pumayag na ako na panagutan ang nagawa ko sa kapatid niya. Umuwi ako sa bahay, dala-dala ang hindi ka nais-nais na balita at galit na galit ang mga magulang ko sa nagawa ko. Ngayon papalapit na ang kasal namin, parang hindi ko kayang gawin. Naghahanap ako ng paraan para makausap si Sheila pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Naguguluhan ako kung ba dapat kong gawin. Gusto ko sana makipagtanan kay Sheila pero paano ko siya makakausap, galit na galit pa rin siya sa akin. Napakahirap ng sitwasyon na pinasok ko. Pinagsisihan ko na sana umuwi na lang ako nung gabi na yon.